Magandang araw mga kanayon. Umagang-umaga, nandito na naman tayo sa ating kusina. At sa araw na ito, gagawa tayo ng nengi doenjang jjigae. Dahil nga malapit na ang spring, marami ng mga ganitong halaman ngayon na tumutubo. At isa ito sa halamang tumutubo ngayon. Napakasarap nito mga kanayon. Kaya lang, kailangan nating hugasang mabuti ito dahil kinakain din ang ugat nito. Kaya kailangang linising mabuti para matanggal ang mga putik-putik nito sa mga ugat. Isa kasi ito sa mga paborito ng mga Korean. Pag niluto kasi ito, mas maganda ang amoy at masarap. Hahaluan natin siya ng sibuyas. Kayo na ang bahala kung ano ang gusto nyong hiwa. So ako, maliit lang ang hiwa na gusto ko. Pero kung gusto niyo na malaki, okay lang. Magdadagdag din tayo ng radish dito. Optional lang ito kung gusto niyo. Pero ako, kapag nagluluto kasi ako ng doenjang jjigae, nilalagyan ko ito kahit konti lang. So, kayo na rin ang bahala kung anong slice ang gusto niyo. Pero sa akin, gusto ko kasi maliit lang para madaling kainin. At kailangan manipis ang hiwa para madali itong maluto. At kung napapansin nyo, yung nasa gilid ko, gumagawa po ako ng sabaw. Nagpapakulo po ako ng dilis doon. Pagkakulo ng tubig, ilagay na po natin ang ating mga radish or lahat ng mga hiniwa natin. Ilagay na rin po natin ang doenjang, sibuyas, at minced garlic. At syempre, hindi mawawala ang tofu. Pero kung ayaw nyong lagyan, pwede rin, okay lang din. Optional din ito kung gusto nyo. Yung mga iba kasi hindi na nila nilalagyan. Pero ako, talagang nilalagyan ko. Hiwain po natin ito. Nasa sa inyo rin kung anong hiwa ang gusto nyo. Kung gusto nyo malaki or maliit. Bali, nilagay na po natin yung tofu doon sa ating pinapakuluan na sabaw. At ito na nga po yung ating nengi. Bali, ito po ay ating ikakat or guguntingin na lang natin. Mas komportable kasi ako pag ginugunting ito para safe sa ating kamay at hindi natin makat ang ating mga kamay. At pagkatapos po nitong guntingin, ayan, ihalo na po natin. After 10 minutes or 5 minutes, okay na po yung ating nengi doenjang jjigae. Napakadali lang po niyang lutuin. So, kapag malambot na ang lahat, pwede na po nating ihain. Ayan nga, kailangan din po nating hugasan yung ating mga ginamit na mga plato. At hihiwain din po natin yung ating sili para naman meron siyang anghang. Kasi kapag nilagyan po natin ito ng sili, maganda po ang amoy niya. Maglagay din po ng chili powder kung gusto nyo. Optional din po iyan. Pero mas masarap kung nilalagyan para mayroong anghang. Titikman natin kung okay na. Okay. Okay na po ito. Kakain na tayo.